Sa dami ng probinsya at bansang napuntahan ko, laging may espesyal na lugar sa puso ko ang Mindanao. Lugar na di madalas pinupuntahan ng mga dayuhan at kahit mismo ng mga kapwa nating Pinoy. Di ko sila masisisi. Aminin na natin, ang imahe ng Mindanao para sa mata ng karamihan ay di maganda. Dahil na rin sa mga nakalipas na pangyayaring kumulat sa ating lahat. Pero makalipas ng maraming taon, unti-unti nang bumabangon ang Mindanao. At ilan lang sila sa mga mukhang sasalubong sa'yo ng may ngiti at pananabik. Sa trip na to, kasama ko ang ilan sa aking mga kaibigan. Si Sir Jay at si Sir Gilbert na pawang taga Sultan Kudarat, si Fidio na taga Cagayan, at syempre ako na taga Zamboanga. Bitbit ko rin ang kaibigan kong si Gina na taga Cebu upang muling ipakilala sa kanya ang ganda ng Mindanao. At sa pagpapatuloy ng aming Sock Surgeon Adventure, anong pagbabago kaya ang idudulot sa kanya nito? Matapos na may masaksihan ang ganda ng La Palmera Mountain Ridges, agad naman kaming bumaba. Saglit na nagtanghalian sa isang karinderya, at walang patumpik-tumpik na nag-check out. This time, papunta naman kami sa isang kakaibang waterfalls. Tara, sumama ka. Halos 40 minutes rin ang binyahe namin papunta rito at as usual, bubungad sa iyo ang malubak na daan. At pagdating sa location, hi guys! So, we're now going to Pangadilan Falls. Dito pa rin yan sa Colombio, Sultan Kudarat. So kanina ay nag-check out kami sa aming accommodation. Hello po! Nag-check out kami kanina sa aming accommodation para after namin dito ay diretso na kami ng Cotabato City. So, dito kami ngayon sa Pangadilan Falls and it took us about 40 minutes if I'm not mistaken from our accommodation. Thank you sir. Thank you po. Gano'n na katagal na parang na-discover yung falls? Pagdating ng pandemic sir, yung 2019. Dun siya parang nakilala na sumikat. Yan, sumikat talaga yun pag 2019 na. Hello. Hey. So sabi from the entrance mga 5 minutes na trek lang daw to papunta pababa sa Pangadilan Falls. Ang Pangadilan Falls ay isang of course waterfalls na may kakaibang rock formation. So kung gaano siya kakaiba, tara, silipin natin. Wala pang ibang turista nung kami dumating kaya na-solo talaga namin ang buong lugar. And we're here! This is it guys. Ito yung adventure na hinahanap ko. The kind of adventure that we seek, that we don't get every day. Diba? Yo. So, Agreed. let the adventure continue.
Matapos magtampisaw sa Pangadilan Falls, tinikman ang araw, nagpatuloy kami sa aming biyahe. At bago tuluyang umalis ng Sultan Kudarat, aba, di pwedeng di kami sumaglit sa kanilang sikat na provincial capital. And to quench our thirst and gutom, weirdly enough ay dumiretso naman kami rito sa Esperanza na kilalang kainan ng iba't ibang klase ng halo-halo. Dito ay nagpakitang gila sa amin si Aling Delia, ang current title holder ng Best Halo-Halo dito sa Esperanza. Nako, sa dami ng sangkap at halatang di tinipid, di mo aakalaing 70 pesos lang ang halaga nito. Sulit, di ba? Dito sir, wala kang makikitang ibang pagkain, kundi halo-halo lang lahat. At masasarap. Si ate, siya yung nag-champion this year ng Halo-Halo Festival. Yun lang po. At maraming salamat. And ito ba yung lagi yung pinupuntahan, sir? Yes po, ito talaga si ate. Punta namin ng Esperanza. Si ate talaga na siya na agad yung pinupuntahan namin. Number 20. Sir, ano yung sabi mo tungkol sa Esperanza? Taga dito si Julian Santos. Bakit? Esperanza. Buti na lang talaga at mas gutom kami, Sir Jay, kaya di na namin napansin yung Oh, mukhang totoo nga. Mula Sultan Kudarat, mahigit 3 oras pa ang magiging biyahe namin para makarating lang ng Cotabato City. Kaya sumaglit lang kami sa isang kilalang Islamic landmark dito sa Maguindanao. Ang napakagandang The Pink Mosque ay simbolo di umano ng kapayapaan at pagmamahal. Ilang oras pang lumipas ay narating din namin ang Cotabato City. Nang biglang, sa haba ng traffic dahil sa nagaganap na checkpoint, napilitan kaming sumakay ng tricycle papunta sa aming hotel. Bye, sir. Bye. Ang dilim natin dito. Ay, sorry. Mapalad kami dahil 5 minuto lang ang layo ng checkpoint mula sa aming tutuluyan, ang Hotel Almacer. Matapos naming mag-ayos, ay agad kaming lumabas para mag-dinner. May nakausap kaming driver na magdadala sa amin sa KFC. Ang KFC. Bakit? So, Naguluhan man sa mga nangyari, ay nagpatuloy pa rin kami. At sa hotel na lamang kumain nang makapagpahinga. Kinabukasan, hello mga Lakocheros! Rise and shine! Nandito na tayo sa Cotabato City and it's already 6:30 a.m. We're on our 4th day of our Sock Surgeon Tour at alam ko na hindi ako nakapag-vlog ng maayos kagabi dahil sa mga unexpected events. Nagkaroon ng heavy traffic 4 minutes away from our hotel kaya hindi kami nahati dito nila Sir Jay at Sir Gilbert mismo. Kaya we took the initiative of taking tricycle to get here at para makauwi na rin sina Sir Jay at Sir Gilbert kasi gagabihin na rin naman na sila. Kaya salamat sa kanilang dalawa. Sadly, hindi kami nakapag proper goodbye pero thank you so much sa pagsama sa amin sa Lake Cebu at Sultan Kudarat and looking forward for more adventures sa mga susunod pang pagkakataon. This time, itutour ko kayo sa loob ng aming accommodation. Dito tayo sa Hotel Almacer. Dito mismo sa central or sa city ng
Cotabato. Harap! Pagpasok nyo, ang bubungad sa inyo dito ay mga damit ni Fidio, diba? Alright. Siya po ay naliligo sa CR, so hindi ko mapapakita sa inyo. Pero yan po ang shorts niya at ang brief ni Fidio. So, ito siya ay, Kwarto. good for 3 packs. Ang room na to ay good for 3 packs or 3 persons. So, merong isang queen-size bed at isang single bed para sa mga single. Sorry. At syempre, meron kami ditong mirror kung saan nakita mo si Gina nag-aayos ng kanyang buhok. Ganda ng mirror nila, no? Malaki. Super. And this room comes with a TV na hindi namin magamit. Air condition naman siya. Pero siguro, ang kailangan dito is Wi-Fi. Kasi yung Wi-Fi is accessible lang sa baba, sa may lobby area. So, yun. Ito ay nagkakahalaga ng 1,800 for 3 packs, which means sa aming tatlo, 600 pesos per person. Ito po si Fidio, siya po ay naghahanda para sa kanyang role sa Viva Max. Bilang, Oh, demure po siya. Yeah, very demure. Very mindful. Very angelic. Sunny. Pagong. May sunflower pa po yan siya dyan. Tapos may, ghost? Matapos makipagbargadulan ay agad kaming naghanap ng makain sa tapat lang ng aming hotel. It's a new day for a high. It's another day to try to get by. At nung nabusog na, we were energized for a grand surprise. We're now headed to the Grand Mosque of Cotabato City. Just about 25 minutes away from our hotel, kapansin-pansin ang laki at nakakalulang ganda nito. So mga lakatsaras, andito kami sa harap ng Grand Mosque at it took us mga 28 minutes na travel time. Pinakaya na lang namin ang isang jeep papunta dito for 250 pesos. Kami lang sakay. Ngayon, nandito kami sa isang tindahan kung saan makakapag-rent ka ng masusuot bago ka makapasok sa Grand Mosque. Ang The Grand Mosque pala is the 3rd largest mosque in Southeast Asia and the 2nd largest in the Philippines next to Marawi City. Diba? Kuya Kim. Ako po si Kuya Kim. Panindigan mo. Panindigan. Anong trivia mo dito? Wala akong trivia. May trivia ka dapat? Yun dapat entry mo. Ang trivia ko lang ay hindi nila alam kung sino ang may-ari ng Grand Mosque. Bakit gusto mong malaman kung sino ang may-ari ng Grand Mosque? Kasi siyempre, parang isa din yung kaalaman para sa inyo. Na ma-share ko sana sa inyo. Oo, pero hindi mo rin alam. Hindi ko rin alam kasi hindi rin nila alam. So lahat tayo walang kaalaman. Alam. Alright. So, ikaw, ano yung trivia mo? Baka trivia guys, pagod ako. Yun yung trivia niya, pagod siya. Nakakapagod. You Alright. have to bring a lot of energy. So this time, prepare namin ang sarili namin kasi hindi pa naman bukas ang mosque ata. So magsusuot muna kami ng mga damit appropriate for the mosque. Tara. So guys, ang tawag daw sa suot namin ngayon para sa mga kalalakihan ay lambong. Samantalang ang para sa mga babae naman ay abaya. O, diba? Bagay na bagay ba sa amin guys? Comment naman sa section below. Wow! Matapos naming mag-ayos ay oras na para pumasok sa napakagandang Grand Mosque.
For the best spot to take your photos if you come here, and this should be the best spot. Ganyan. So right now we have a few people inside because, as I have mentioned earlier, today is their prayer day. So around 10:30 or before 10:30 dapat ho ay nakaalis na po kami dito dahil magsisimula na ang kanilang prayer. The rest of the vlog is still under construction. That is still part of the prayer room. So, this is the place. This is the mosque. So that's the other side of the mosque. I think this is the left side. As you can see, it is still under construction. You're not supposed to wear your shoes, slippers inside. You're supposed to take it off. Leave it here. That's when you're welcome to come in. I think that's it for my video takeover. Can't wait to share the rest of the video to everybody. Continue to follow and like and subscribe. Chasing James. See you, friends! Mahigit isang oras rin naming nalibot ang Grand Mosque. Kaya naman pagbalik sa Hotel Almasar, Alright, we're now packed and we're now leaving Cotabato City and we're now heading to North Cotabato. Ilang take yun? Tayo na! Tara! kami ay nag-check out at tumungo sa bus terminal papuntang Libungan, North Cotabato. Sa halagang 107 pesos, agad kaming nakarating sa loob lang ng isang oras na biyahe. Dito ay tutuloy kami sa Asian Nova Boutique Hotel sa napakamurang halaga. Good afternoon mga lakotseros. Andito na tayo ngayon sa North Cotabato. It's already 2:20 p.m. at medyo mainit-init pa kaya timing nandito na tayo sa aming accommodation dito sa Asian Nova Boutique Hotel. Tara, pasok tayo. Uy! Ang nakita niyo po ay si Jaina. Ayan. So, pagdating dito, ang unang makita ay ang CR. Medyo malaki siya. Diba? May shower, may timba, at may bidet. Tapos, meron po tong 2 queen-size beds. And medyo makapal. Perfect. May kasamang TV. Meron kang table, working table. May mirror. At higit sa lahat, inverter na aircon. At ang mahalagang tanong kung magkano to, it's just 1,000 pesos or 356 per person. So murang-mura na. Nakuha ko siya sa murang halaga dahil sa Expedia or sa isang travel agency. So yun, it's worth it para sa akin. At malapit lang to guys. Malapit lang to sa mga kainan sa labas. So this time, let's go to Daday Falls. Tila wala mang bakas ng kapaguran, agad kaming naghanap ng masasakyan papuntang Alamada, North Cotabato para makita ang Daday Falls. Medyo alanganin man, ay nagpatuloy kami sa halos 2 oras na biyahe paakyat.
At pagdating sa location, isa namang nakakalula at nakakatakot na 20-minute trek sa tabi ng matarik na bangin ang aming susuungin. Kami lang at ang aming guide ang bumaba sa mga oras na to. Kaya naman may halong pag-aalinlangan ang bawat hakbang ko. Pero sa di kalayuan, tanaw ko ang waterfalls at tinig ko ang malakas na agos ng tubig. Hanggang sa... Sa loob ng halos 5 araw ay nalibot na namin ang Soxargen. At salungat sa inaakalan ng karamihan, napatunayan naming maayos at di mapanganib ang parteng ito ng Mindanao. Sa katunayan, dito namin nakilalang ilan sa mga kapwa nating Pinoy na gusto lamang mamuhay ng payapa. May malasakit sa kapwa at higit sa lahat, may hangaring maganda sa bawat isa. Sa takot ng iba sa Mindanao, may mga atraksyon na di nabibigyan pansin. Mga likas na yaman na pwedeng ipagmalaki. At di hamak na mas dapat ring kilalanin. Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night. Oh, miss your flight. At sa susunod nating adventure, I've been running round in circles, chasing my tail and lost my way, seeking shelter in different corners, never finding a place to stay. Somehow ended up here on the ground. Brother, help me up, I've fallen down. Aray!